Magpakatotoo po tayo dito ha. Wala miski isa bago ang laban ni Eman Baco sa Pacquiao at ni Rodelin Perez. Sa mga tinanong ko, nagsabi naman nanalo si Rodelin Perez. Miski ako, parang sinasabi ko, Eman Baco sa Pacquiao na yan. Pero laking pagkakamali ko. Ibang klase ang pinakita ni Rodelin Perez. Kaya deserving talaga siya na ma-interview, na pasigatin. Kasi ito po yung testament, no? Gusto ko lang sabihin sa mga underdog po na nakikinig, sa mga lugi sa buhay, ito testament na pwede kang manalo basta nagsumikap ka, lumabang ka at binigay mo lahat. Yan po ang ginawa ni Rodelin Perez. Pag-usapan po natin yan. At syempre, gusto ko lang sabihin sa mga taga Zamboanga, kasi taga Zamboanga yan. Pag uwi niyan, i-congratulate po natin si Rodelin Perez. Deserving. Tayo naman dito, no? While sinusuportahan natin, yung pinifeature natin yung mga sikat, pero pag ikaw po talaga ay deserving na i-feature, ibalita, ulit-ulitin natin yung pangalan niyan, Rodelin Perez. So, napakaganda ng pinakita niya, pagkakataon niyang makilala. Nakilala siya ngayon ng karamihan dito sa Pilipinas. Pero, ang tanong din ng karamihan, Sir Pao, ano ba talaga masasabi mo sa performance ni Eman Baco sa Pacquiao? Okay? Ayan ang katanungan na sasagutin natin pagkatapos po ng mabilis na introduction. Podcast Sports, the number one independent sports voice of the Philippines. Magandang araw po sa inyo lahat. June 22, a day after the Eman Bacosa fight. At gusto ko lang i-congratulate si Dave Almario, ang PBF at lahat po ng pamunuan, pati po ng Muntinlupa City sa kanila pong dinaos na boxing event na grabe naman, jam-pack talaga, ibang klase talaga ang hatak ni Eman Bacosa Pacquiao. Pero bago natin simulan itong aking honest assessment, tayo po dito, aminado tayo, no, before the fight, talagang puros Eman, talaga iba yung hatak ni Eman. I mean, iba naman talaga yung ring walk pa lang ni Eman, lahat nag-aabang kay Eman Bacosa Pacquiao, lahat nag-expect, lahat sumisigaw ng Eman. Kaya naman napakatamis ng panalo po ni Rodelin Perez. Kung nanonood si Rodelin Perez, alam mo yung pag nanalo ka ng isang bagay o may nagawa kang isang bagay na walang nag-i-expect na magagawa mo, nagawa mo, yan ang pinakamatamis. Kaya naman nung in-announce na siya panalo, talagang naintindihan ko kung bakit siya nagtatalon, naglupasay. Congratulations talaga dito kay Rodelin Perez. Kita natin na ganyan manalo. Binigay lahat, duguan, pasok din siya. Talagang nakipagsabayan siya kay Eman Bacosa Pacquiao. And yun, nagkataon na talagang ilang beses niya rin na napabaksak. Although, there are questions. May mga nagtanong din tungkol dito sa tinatawag nating scorecard. Doon sa mga knockdown, no? Ang hirap kasi magsalita pag kumbaga hindi ka nakafocus sa laban mismo. So, merong ilang knockdown na posibleng slip pero nabilangan. So, we have to respect that. Tapos meron ding knockdown na parang nasobrahan na sa suntok. There should have been a warning kay Rodelin Perez. Pero hindi na fault ni Rodelin yon kasi kailangan din i-control ng referee kung ano nangyayari po sa laban. May ilang beses na nasuntok. So, it becomes dirty and exciting at the same time, but it's all part of the game. Okay? Regarding naman dun sa scorecard, may mga fan nagtatanong bakit naging 75-75. Sa totoo lang, hindi ko rin maintindihan. But at least nanalo po si Rodelin Perez at yan naman na importante. The right man won, no? But so sa boxing po kasi pag na officially na knockdown mo yung kalaban mo, matik 10-8 na yon. So 10-8, 10-8. So, ibig sabihin nun, 30 points, tas 8 plus 8, 16 plus 8, di 20, 30 and 24. 6 points agad ang hinahabol. So, yun lang, no? Yun yung question doon. So, yes, hindi naman po nakakapagtaka na magtaka yung mga tao sa scorecard. And kahit hindi naman natin pag-usapan niya, syempre Manny Pacquiao, anak ni Manny Pacquiao, talagang mahirap matalo yan sa decision. I mean, I'm not insinuating anything, but that's just the fact of life. Right? So, but congratulations Rodelin Perez, ganyan manalo. Yan, talagang binibigay mo lahat. Talagang kailangan pabaksakin talaga kung kaya mong pabaksakin yung kalaban. Alright? So, during the fight naman kay Eman Bacosa Pacquiao, ito na. So, the last time na napanood ko si Eman Bacosa
was in Bohol. Malakas si Eman, napatumba niya yung kalaban niya. Pero iba talaga ang kalidad ng Pilipino kaysa sa Indonesian no? Sa taga-ibang bansa. So, ang issue na nakita ko doon, yung balance. So, parang masyado siyang naka-lean forward, tapos yung footwork, parang medyo na out of balance siya. No, so, there are a few things na ako mismo, kung napanood niyo po yung highlight na nilabas ko, yung video, miski ako medyo parang nadismaya ako ng konti kasi gusto ko sana makita si Emma na pumasok. Kasi nung una, nanggigigil siya. Nanggigil, pumasok, nakipagsabayan siya. Kaso, natatamaan din siya. So, I don't know kung nasaktan ba siya o hindi. But certainly, na-knockdown siya. Which siguro, kaya sa bandang huli, nag-iingat na rin siya. Pero parang baligtad. Kung sa tingin ko lang kung ang nilaro niya dito ay jab-jab lang sa una hanggang sa matapos, baka siya pa nanalo. Kasi ang ganda ng jab ni Eman. Lakas ng jab ni Eman. Ang ganda. Kaso, yung round 3 pa lang na 2 beses ka na knockdown, that's already a big deal sa scorecard. So talagang mahirap na manalo yon. Kaya nagtaka ako, bandang uli, ba't di niya pinapasok? Kasi parang sa bilang ko, naghahabol siya sa scorecard. So yun yung ko. Tapos may instance din na body shot niya, nasaktan si Rodelin pero ilang segundo rin na hindi niya inatake. Sinasabi na siya ng referee na atake. So dapat inatake niya yon. Yun ang sa tingin ko. So to make it simple, these are a few things that I think Eman should improve on moving forward. And by the way, after that, pinuntahan ko si Eman, kinausap ko, sabi ko huwag siya mag-give up, tuloy mo lang kasi syempre marami pa rin naniniwala sa kanya. At bata pa naman siya, he could still improve. Malaki pa rin ang pwedeng maging potential. Basta laban lang. Focus lang sa training at alam ko mahirap magbalanse po ng celebrity career at saka ng kanyang boxing career. Ito rin ang isa po sa question ng iba, paano kaya niya na ma-manage ang kanyang schedule? Ganun po kahirap, dahil napaka-in-demand po ni Eman Bacosa Pacquiao. So siguro pag may laban talagang wala munang mga guesting, walang ibang mga project, as only boxing lang. But we do not know that. But let's stick to boxing. Number 1, unahin ko yung obvious na nakita ko. Eman Bacosa is a very nice guy outside the boxing ring. But inside the boxing ring, he needs not to be nice. Masyado siyang nice. Now, masyado siyang nice sa loob ng boxing ring. There's a lot of opportunity that could have gone his favor only if he has that mentality na pasukin ng pasukin. Kailangan maging bad boy siya sa loob. So, yun yung una. Yun yung obvious nakikita mo. Hiningitay niya yung kalaban niya. Kailangan, he needs to be a predator inside the ring. Just like his dad. Pag nasa loob ng ring, talagang patumbay mo yung kalaban mo. Don't worry about him. Worry about him after. So that's number 1. Number 2, balance. Ang isa ko pa rin sasabihin. Yung balance niya, he needs to work out. Parang nakita ko naka-lean forward siya sa kanya mga suntok So, minsan na out of balance siya doon. Ito yung instance na to. Ito yung sinasabi ko na pasukin niya. Di niya pinasok, tapos siya yung pinasok ngayon. So, speaking of that, ang napansin ko rin, pag sinusugod siya ni Rodelin, straight back lang siya, hindi siya nagsa-side to side. Kaya, mas madali siyang napapasok ni Rodelin Perez. So, again, I'm not a boxing coach, pero sa dami po ng mga boxing coach na nakakausap po at sa boxing training na I'm learning. And wala naman akong pahalam sabihin ng mga bashers. Alam ng mga tunay na mga boxing coach, ng mga tunay na boxers that we know boxing. Na sa tagal na natin dito, we are learning. And yun nga, if you're going backwards, sinusugod ka, on a straight line, mas madali kang mahabol. Dapat side to side din. Hindi lang paurong. Ayun na nangyayari kasi. So, paurong and yun. So, the defense needs to be worked on. Yung lakas niya nandoon, no problem. He just needs to be aggressive. Kaya hindi yung pa jab straight lang na gano'n. May instance kasi na sobrang ganda ng jab niya tapos napalo niya ng straight. Hindi niya sinusugod So medyo maingat siya doon or something. So that is what he needs to work on. So simple lang, He needs to be aggressive.
Kailangan maging bad boy siya sa loob ng ring, predator. Yung number 2, yung defense niya, yung balance niya pala, very important yung balance niya. And then, yun nga, yung defense niya, he needs to improve on that. Kasi dun siya na, na lilintikan eh. Look at this, ito yung sinasabi ko, jab siya. Tapos, he needs to mix it up a little bit. Alam mo yung corner niya, pinapapasok na siya, medyo maingat eh. Yan, naka-counter siya kasi yung yung defense niya urong lang eh, hindi siya nagsa-side to side eh. Urong lang eh. Kaya nasusundan siya. So, yun lang masasabi ko. Pero ang masasabi ko lang, inspirasyon nito si Rodilin ngayon sa mga underdog at hopefully gamitin ding inspirasyon ni Eman Baco sa Pacquiao to be a better boxer in the future, no? At sabi niya magtutuloy pa rin siya magboxing. So they don't know yet if a rematch or a trilogy should happen. But I think kung ako, may kaya naman yan talunin eh. May pwede naman eh. But kailangan lang niya i-improve yung mga bagay na yon. So I wouldn't mind kung may mangyaring trilogy dito. I would promote it if I can, no? Pwede naman. Kasi ngayon may pangalan na rin si Rodilin Perez. So yun lang. So, congratulations kay Rodilin Perez at saka para kay Eman Bacosa. Keep working lang. Yung mga bash, ganyan talaga yan. Part yan, lalo na pag sikat ka. At sa mga umabot po dito hanggang sa dulo, let me know what you think guys of this fight and what should Eman improve on. And siyempre, subscribe, hit that notification bell kung hindi nyo pa naparod yung laban. Meron po akong video na in-upload sa YouTube. Hanapin nyo na lang po. Salamat po and God bless everyone.